Ito ang podcast about our creative journey. The message apps. The overflowing ideas. And the building blocks that shape us. Ako si Jasmine. Ako si JP. Ako si Jenna. Ako si Curves. Ako si Mar. At ako naman si Patty. Samahan niyo kami as we build our creative lives. One vlog at a time. This is The Whips of Us! Hi guys! Welcome po sa Welcome back! another episode of The Whips of Us. Kamusta naman kayo, mga girls? Off lang. Mga besties. Kamusta ang inyong past 2 weeks? Diba nag-event tayo last 2 weeks? Yeah, oo nga. Ano na ulit Napapos yung yung event? recording Kalimutan. namin for like, gano'n tayo katagal? Ubus na yung kinita. Gano'n tayo katagal Charis. napapos ng recording? Puta na ang mga pangyayari. Mag-iisang buwan na. Last 2 weeks, diba? Ay, hindi, more than 2 weeks na. Na-release ang aming... Parang a month tayo di nag-record. Tapos ang Yeah. current update natin for the listeners, at the time of recording, nakapag-post na tayo ng trailer. So, nakapag-launch. And then, nag-take ng weekend break kasi, ang dami pala namin i-edit. Yes. Tapos, sinamay namin siya sa events. Tapos, pero posted na ang whip number 2. So, current progress. Ayan. Yay. Yay! Congrats! Nalaman tuloy nila kung kailan tayo Thank you nagre-record. so much sa mga nakinig so far. Oh my God. Ang daming nag-comments. Ang saya. Yeah. Yeah. Thank you po sa mga nagko-comments at nagtatag Thank sa you amin. po. Salamat Ayan. po. So, Binabasa nagpahinga tayo namin ng yun ano, isa-isa. nagpahinga tayo ng more than 2 weeks. Kayo din ba? Kasi ako, like, 2 weeks akong pahinga. Ngayon lang ulit ako Pahinga. bumalik. Nakapahinga pa rin ako hanggang Quote, ngayon. Yes. Yung pahinga ni Patty, yung ano, bago niyang addiction, ang pag-edit ng podcast. Oh yeah. Kumusta naman ang experience? Masaya, I like. Madali kang mag-in the zone. Oo nga, nakapag-edit na pala tayong lahat. Yeah, lahat na tayo may experience sa editing. Very proud. Hindi Yeah. na po kami i-hire. Charot. New skill Pwede mo unlock po i-hire? sila, guys. Yes, congrats. Yes. So, ang title po ng ating episode today ay What If Pasilip? So, anong sisilipin natin? Baka magkakuliti tayo dito, Naku! Naku! Oh no! Bawal, Anong bawal. sisilipin? So, ang ating episode po for today ay parang a day in a life as a small business owner and as an artist. So, dadalhin namin kayo today sa aming mga buhay. Wow. Dadalhin kita sa Gusto nyo ba yun? bahay ni Curve. Curve pa isa dadalhin nga sa daw. ano? Curve pa isa nga. Saan? Apat yun. Sana all. Wait, matatakot ako Kaya may sa makadalhin sa Etivac. Eh, di ba iba yung mga dinadala sa Etivac? Oh no! Wala, di na umiingat. Mamili kayo, Etivac, Batangas, Las Piñas. Laguna. Ay, doon sa Bakante Lote. Sa bakanting lote. Sa makanting lote. Okay, so ready na ba kayo kay Miss Minchin? Yes, Miss Minchin. Yes. Okay. Yes po. So sa usual day, syempre hindi nila alam 'yon ng mga nakikinig sa atin or sa mga followers natin sa IG. Paano ba tayo nag-start ng day natin as an artist or a small business owner? Like hustle ba agad in the morning or kape-kape muna? Ikaw ba, Muni-muni. Curve? Paano ka nag-start ng day mo? Oo, yeah, baka nagmumuni-muni ka pa. Snooze muna. Umaga pa ba yan? Times. Oh, at saka iba-iba Magkano iba-iba bahay-bahay po tayo? kami ng body clock, Alam mo. iba-iba ng schedule. Iba-iba yung time oo. zone, guys. Oo, iba yung time zone sa Etivac. Oo. True. Parang ano, Malapit na siya, 9 Australia hours na siya eh. ahead yung Manila. Yes. Curve, how do you Yes. start your day? Start my day, typical lang na start ng Pretty day. lang, Like, ganon. oo. What's typical? Woke up like this. Woke up Mga like ganun, yun this, na yung napapanood nyo. Ay. Charot. Hindi, ano lang, like, siguro, yun nga, scroll lang ng konti, mga 30 minutes, ganyan-ganyan, para lang maano ka sa, yung wisyo mo baka magasig. Kahit mali yun, mga ganyan. Sasabihin mo maano Aga ng natin. dopamine.
Oo, anyway. Tapos after no, toothbrush, tapos kain na. Ganyan, yun lang. Mo, ang ganda, di ba? Anong Buhay na yan. oras yun, Curve? Anong oras ka usually nagigising? Dun, 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 dun. Yan! Real No, question. no judgment po. Depende. Oo, Pero actually, ganyan talaga pag magkakaiba yung time zone. ano bang time zone dyan sa Etibac? Dito sa Etivac, mga ano ba yan? The reveal. GMT Hindi minus siya sure. 100. Hindi ko alam din naman sila na Lately, 2000 pa lang pinanganak. oo. Ganito talaga mga Gen Alpha. Gen Alpha. 1, 2, ganyan. 3 PM. 3 p.m. p.m. Ganyan talaga. So ano ka? Night owl. Mid-shift pala si Kurt. Oo. Mid-shift. Mm-mm. Baga Ayaw hindi na nga. nasasali yung grasya parang sa mga boomer gano'n. Ay, hindi nyo na masasali yung grasya. Gano'n. Wala. May lang, may panira pa sa boomer po. Anyway, ay yung mga gano'n. Kung si Curve, midday shift, sino sa atin ang morning shift? Ikaw. Wait, Janelle. Me. Ayun, Patty. Ako po. Aga. 8 a.m. ata. Ikaw, Patty, how do you start your day? Ngayon, 8 a.m. nagsa-start na ulit. Pero, dati, nagkaka-start ako ng 4, 5. Tapos, AM? Mm-mm. Oo, kasi, Ay, oo, kasi Batangas. how do you start your day? Ano connect ng Batangas? Natatawa si Jen. Kasi ganun sa probinsya. Yeah, pero oo, true. Pero, ano ba, iba-iba kasi yung, nagtetest na ako ng kung ano yung magandang start ng morning ko. Like sa oras, at saka yung sa activity na una kong gagawin. Kasi, yung nangyayari sa umaga ko, I discovered na yung nangyayari sa umaga ko pagkagising, super laki ng effect niya sa productivity ko maghapon as a girly na madaling ma-distract at magaling mag-procrastinate. Ayun. So, Yes. pero basically, dapat ang start ng araw ko fast-paced. Kasi pag nauna yung slow na like pagkagising ko, slow agad. Buong Parang araw ang na. hirap Oo, ang hirap niyang, kumbaga ang hirap I-pick up ulit, no? i-start. Kumbaga sa motor, ang hirap ipa-start ng motor, ang hirap ipa-start ng makina. Yes. Pag ganun. So, yun, na-discover ko yun before nung may work ako na like 6 a.m. pagising ko, diretso work. Ayun, yun yung mas nag-work sa akin. So, not necessarily naman na work agad. Pwedeng like breakfast, ganyan. Pwedeng, yun, nagja-jogging ako pag maagang magising. Kasi ang init, so, ayun, mag-jogging ng Mainit, Mga baby. 7, mainit na yun. Mainit na siya. So, basta dapat yung umaga ko, fast-paced. So, if magbe-breakfast ako, mga 10 minutes, ganyan. Basta within 30 minutes, nag-start na ako mag-work. Kasi otherwise, madali akong malamon ng sofa, ng upuan, ng kama. So, pag Paano yung paglamon? ng umaga, Delix, GG. Ayun. So, sa gabi ka na nag-i-scroll. Baliktad kay ni Curve. Nag-work pa Ngayon din. yung tinatry ko kahit yung messenger kasi oh my god, kumbaga nagre-restart ako ng productive days as napagod. Wow. Napagod. Good luck. Si Jazz ba? Alam ko morning person din si Jazz eh. Hindi na. Hindi ako consistent kasi sa pagising. Depende kung ano oras ako matulog. So, ayun. Inconsistent. Before 8 usually. Tapos parang may times na nagigising ako ng mga tanghali. Yun na yung limit ko until 12. So, ayun. Mainit na kaya ako nagigising. Oh. So, dahil iba-iba tayo ng start ng araw, iba-iba din yung work hours natin. So, for example, ako, ang gising ko lately ay, hindi na siya ganun kaaga. Na-delay na ng mga isang oras. Yung mga 10 or 11 na ako nagigising. Oh my Kasi yung God. tulog ko, like, 1 o'clock na. Basta pag nade-delay yung tulog, parang kay Patty, iba na yung gising the next morning. Ay, yung gising ko hindi affected ng tulog ko. Ay, oh. Okay. Ay, yung sa akin,
Kapag na-delay na tuloy-tuloy na hanggang sa nag-adjust ng isang oras. Baka bukas 2:00 na rin ako magising katulad ng Curve. Ala, tibak time zone. Meron na siyang meron siyang office mate. May body nap. Yes! Welcome to the midnight family. Welcome to the vampire rite. What's happening, Van? Vampire, right? What happened, Jenna? What happened, Jenna? Vampire rite? Rinig nila Vampire, right? o ano pa rin. Para update pa rin. Oo. So iba yung work hours natin. So yung akin, nagigising ako ng right now 10 a.m. at dahil kakabalik ko lang, magbe-breakfast pa tapos mag-scroll ng konti, magpe-prep ng breakfast, paihian ng mga dogo, ganyan. So ang start ko na mga 12:00 na ng Oh my tanghali. God. Tapos Pala office mate ko. yes, iba na. Tapos hanggang mag-work ako hanggang mga, pagdating ni Josh, mga 5. So, 5 hours lang yung work ko. Pero sa gabi, pag ganong maikli lang yung oras ng work ko dito sa computer, nagdo-drawing ako sa kwarto. So, gusto ko kasing i-feel yung 8 hours, 3 hours doon magdo-drawing. Parang ganon. Parang feel ko na nag-work talaga ako. Ayun, kayo ba? Si Jen, ang aking office mate. Yeah, office mate ko yun si Jenna kasi nagbago din yung yung gising ko. Kasi 'di ba dati like 8 a.m. ganyan. Tapos alam niyo simula nung 'di ba nag-travel kami recently. Ganon na rin yung oras ng ng gising ko. Wow, jet lag, isang oras lang naman. Vietnam time zone pala ito. Oo, kasi parang doon kasi 'di ba 1 hour ahead. So kung ang gising ko doon ay 8 a.m., dito 9 a.m. na. So hanggang ngayon, ganun pa rin yung gising ko na 9 a.m. Tapos, yun, ganun din, same kay Jenna. Depende sa Oo. Depende sa tulog. Ganun din kasi tulog ko mga 1, tapos max 2. Tapos yung katawan ko kasi, yung body clock ko, nagigising talaga siya automatic pag 8 hours or less. Pag sumobra ng 8 hours, hindi na maganda yung gising ko, as in migraine na siya, ganyan. So, usually, nagigising talaga ako ng after 8 hours ng tulog. So, yun nga, kung 1 a.m. ako natutulog, 9. Yan. Parang max na siguro 10:30, ganyan, na gising. Tapos, ganun din, medyo routine din yung yung umaga ko. So, paggising ko, gusto ko rin agad, parang magising agad yung diwa ko, so ligo agad. Parang pag pumapasok ako ng office, pagising ko ligo. Tapos, kape, breakfast. Ay, minsan walang breakfast, kape lang. Tapos, work na agad. So, ang oras na ng start ng work ko niyan, mga 10 or 11, ganyan. Pero minsan, pag napapasarap yung scroll habang kumakain or nagkakape, minsan, inaabot na ng lunch. So, ganun din, mga 12 or 1 na ako nagsa-start mag-work hanggang mga 6. Same. So, Office mates ganun. nga. Office mate ka Oo, kami ni Jen. yung wavelength namin, pati sleep cycle, magkapareha. Jen and Jen talaga eh. Oo, kasi parang gusto ko nga rin ng parang office hours din. Gusto ko rin ng may ganun. Para after 6 or 7 p.m., medyo hindi na ako nag-work talaga nun na work. Yun. So, dati hindi. Pero ngayon, ayun, may boundaries na. Wala na tayo doon. Hindi na tayo on the hustle, relax. Pagod Medyo na. relax na tayo. Yes, yun. Oo, pagod. Scar ba ata hindi pa pagod eh. So, yung work hours ko, yun, 6 Anyway. to 7 hours work day. Ganyan siya. 6 to 7. Nice. May work and life balance. Wow, di ka sure. Ay. si Marva. Anong work hours ni Mar? Yan, body ko yan. Ayan na! Ito na. Oo, pag kayo guys ang mag-office mate sa morning team at afternoon team. Kami naman ni Curve ang vampire rights. So, grabe. Tinataas namin ang vampire rights. Kainis. Yun, gabi rin talaga yung... Mar! Ang galing ni Mar. Sige. Yung working hours ko kasi, yun nga, parang kay Curve. As in, evening, night owl kami. So, pero nag-work pa rin naman ako ng onte sa afternoon. Kasi, di ba, parang brunch na ako nagigising, Char. Lunch, hindi pang brunch.
Aminin ko na. Merienda. Wow. Oo, Aminin mo na. hapon na ako nagigising. Pero ano naman, siguro mga 12, 1, ganyan. O yung mga nakikinig dyan, alam nyo na yung mga ano namin, routine. Hindi siya yung typical na napapanood nyo na CEO. Hindi lahat ganun yung sa amin. 4 Yung 3 a.m. ice bath agad. Hindi ganun lahat. So yun, nagwo-work naman ako ng hapon. Siguro mga 2 p.m., 2, 3, 4, ganun. Tapos 4 p.m., nag-ship out ako ng orders, tapos mga errands. Tapos, jogging pag kinakaya. Pag 6 p.m., ganun. Ayun, tapos bumabalik yung work ko, mga 9 to 10 p.m. onwards na siya. Midnight onwards, ganun. Onwards? Hanggang umaga, Hanggang nag-work. madaling araw. Yeah. So, ilang oras yun? Secret. Kasi kung nag-work ka na ng 12 to 4 hours na yun. So, 4 hours, parang, kumbaga, kung gusto mo na work-life balance, 4 hours na lang yung i-feel mo. Hindi naman. Kasi Yung 12 nag-work ka to ulit ng 9. Mm-mm. Yung 12 to 4 ko, hindi siya work na as in deep work, ganun. Yung first 2 hours ng araw ko. Yeah, yung deep work is evening onwards. Doon talaga gumagana yung yung brain cells ko. So, ayun, mina-maximize ko yung time na yun. Parang si Picasso ba yun? Yung 3 o'clock na siya nag-start ng day niya. 3 a.m.? May gumagaya ng ganun Grabe. sa 3 p.m. May nag-try nun na vlog na parang ginaya niya yung schedule ni... Hindi ko sure kung Picasso, si Picasso. 3 p.m. nag-meet siya ng mga friends niya. So, coffee lang, ganyan. Brunch. Tapos, after nun, sa gabi siya nag-work. Tapos, hanggang madaling araw. Parang tulog lahat. Parang ganun. Tapos, yun yung deep work niya. Si Picasso Mar pala to. Pikachu. Pikamar. Oh my God. Ay, oo, Picasso. Mar! Kasi Pikamar. Hindi na Pikachu. Pikachu na Picasso. Pikachu. Huwag yung edit yun. Isasama yun. Isasama yan. Isasama yan sa games ni Mar Picacho. Pikachu. Ikaw, Pati, ilang oras yung trabaho mo ba? May work-life balance ka din ba? Work balance yan si Patty. Ano ba? Asa Libra Rising. Oh no. Ang dami niyang work eh. Dalawa, work balance. Oo nga, no. Gano'ng katagal? Gano'ng katagal yung work hours? Hindi ko actually alam kasi minsan basta ang sure dyan, yung umaga, pagkagising, and before lunch, yun yung sure na may work, deep work, tsaka mga after dinner, ganun. Yun yung usually active or like mas scary ko mag-focus or mag-work ganyan. Tapos yung after lunch, depende siya sa ganap. Like minsan din may errands nga ganyan or whatever. Pero ayun, so regarding work hours, hindi ko alam, hindi ko masasabi kung like ilang oras ako typically nagwo-work. Kasi may mga days din naman na hindi ako nagwo-work at all. Ganon. Pero, ang tinatry kong i-establish is yung sa umaga, so yung morning routine, and yung time na dapat stop na talaga yung work. Hindi ko na ipipilit na, pero ano pa kasi, active pa yung utak ko, kaya ko pang mag-work, parang sayang yung focus ko or whatever. So like, itutuloy ko siya hanggang madaling araw. Yun, tinatry kong i-end yun na habit kasi una, parang to set boundaries na kahit wala akong medyo free and flexible yung buong araw ko since gumising, at least meron akong end. Ganon. Parang yun yung boundary. Tsaka na-realize ko na parang form of scarcity mindset siya. Parang iniisip ko na, shit, wala na kasi akong time, so kailangan tapusin ko na siya ngayon. Shit, baka kasi hindi ako makafocus sa sunod. So, kailangan ko na siya tapusin habang nakakapag-focus ako or whatever. So, ayun, tinatry ko siyang i-establish na yun yung boundary na like, wind down, tulog, and wake up. Ganun. Pero, wala akong definite na work hours per day. So, naman, during work hours, ano yung typical na work? Like, nag-aano din ba kayo? Kasi minsan ako nagbabatch ng work eh. Like, halimbawa, kung may shipping ngayon, lahat yun isi-ship ko na ngayon or magpapak ng orders. Or kung may errands, like,
papunta sa labas may bank. So, isasabay ko na din yun kasi lalabas ako. So, kayo ba? Anong ginagawa nyo like during work hours or nagbabatch din ba kayo ng time nyo para mas madali, ganyan? Yes, nagba-batch din. Pero depende yun sa kung anong meron. Like for example, hindi naman ako laging may order, so hindi ako laging nagpapak. So minsan nag-a-adjust din siya. Pero sinusulat ko yun kung ano yung mga kailangan kong gawin in a day. So, depende kung may event tayo, ganyan. Ayun din kapag may event, usually Ganyan. before the event that week, usually yun yung cramming week. So, ganun, naka-batch pa din. Kumari, magkakat ako today, the next day, kumari magpe-print ako today, the next day magkakat. Yung mga ganun. Depende rin sa dami ng batch, sa dami ng stocks, ganyan. Napansin ko wala tayong like definite na time na work hour. Very flexible lahat. Feeling ko hindi rin effective sa atin kung may may specific na time. Kasi as creatives, nabasa ko kasi yun. Like before daw? na hindi effective yung yung specific routine, tas yun lang yung susundin mo. Oo. Kasi parang as creatives, we're thinking out of the box, ganyan. Tapos parang may ADHD din. Charot. Tsaka iba-iba rin yung klase ng work na ginagawa natin. Hindi naman siya like same every day. So, talagang for this day, may ganitong, parang usually I think sa atin, meron tayong parang focus na work per day. Parang ganun. Na ganun yung sabi nga ni Jenna na nakabatch. Na parang today, ito yung kailangan mong main gagawin. Ganun. Na marami na siya masyado. Para lagyan pa ng iba pa. Diba? Oops. Oo. Mahirap din kasi isi-switch mo yung brain mo sa isa mo pang gagawin, tapos sa isang oras, ito na maiba ulit yung gagawin mo. Ikaw ba, Curve? Anong ginagawa mo Yes. during work hours? Nag-work. Ganda-ganda lang din. Di ba? Baka mamaya Sipag ka talaga. city lang po si Curve. Yun po yung work niya. Ganda lang ang Yun yung Ganda. work Ano na lang, maganda. being amazing. Darshan. Oo. Pinabayaran ang Playing. ganda ni Kylie. Parang kami, I'm Patty, I'm working, I'm Curve. Yun lang. Yun na yun. Ganun. O si My Curve, name is kaupo Alam mo lang. naman sila. Aura-aura. Just, I'm Jenna and I host the episode, I'm Curve. Ganon. yeah. Darshan Darshan, ang yes. atake niya. Kakainin. Oo. Kaya Darshan. Kung makita niyo na yung upo ko dito, upong prinsesa. Charot! Kakainin. Simple Nasa your ng name. corona. Hindi, ano ba? Ganun din. Wala siyang masabi. Hindi Girl. ko mahirap. Ano nga Wag. siya, yun nga, sabi nyo nga, di ba? Hindi siya routinary. Walang routine talaga. Though may everyday, may nangyayaring parehas. Like, kunwari, yun nga, kapag sa tindahan namin, tindahan kasi kami. So, yun, may time talaga. For Oh, example, may shift ka nga pala doon. Oo. Ano yun yung constant. Lagi-lagi. Doon ako mag-a-adjust. Parang ganun. Kasi, kunyari, ang shift ko doon, ngayon kasi, lately, closing na lang ako. So, mga 8 to 9 p.m. So, yun, doon nagbabase lahat nung ko. Ng Curve Magabi. Studio. Pero, may mga pa din, oo, may mga utos pa rin ganyan, hindi maiwasan yun. Pero, ayun, ganun siya. Then, same with Mar, na talagang sa gabi yung tuloy-tuloy. Tapos, tinatarget ko din, like, yung banggit ni Jenna, kanina ata, or ni Janelle, sa kambalang hirap. Charot. Na 8 hours yung work. So, tinatry kong ganun. Kasi, parang yun na din yung na-adapt ko before din na working na empleyado ang atake natin. So, try natin i-adapt ngayon. Ganun. Ikaw ba, Mar? Yung work hours mo pala, iba yung kanina na, kami around sa hapon. Tapos sa gabi, like, deep work na. Deep work, yes. So, iba-iba din tayo ng routine kasi iba nga yung yung time zone. Sorry po kasi sa mga nakikinig, iba-iba kasi po kami. Yung isa nasa Vietnam, yung isa nasa Ete. Uy, Sa hindi. Ete ba po, late sila ng 9 hours. Ahead kami ng... Yes! Pacific Yes, time. message namin yung Nueva Vizcaya.
Pero, Nakakainan dyan. Malamig ba dyan? Nag-snow ba dyan? Nag-snow. Nag-i-snow ng itabi mo, awesomeness. South Korea. Charot. So, aside dun sa work hours, yun yung usual day natin. Ako kasi parang, yes, may routine, pero parang hindi naman siya like everyday, ganon. Iba-iba din, depende kung may event nga, ganyan, or Yeah. kung anong ganap, may restock. Pero medyo same pa rin siya everyday, like, yung first few hours and first last hours, yun yung routine for me. Kasi pag morning, magbe-breakfast, tapos Same. magpe-prep ng PC. Tapos yung work, yun na yung hindi routine, kung ano yung depende dun sa ganap. Bahala na. Tapos at the end of the day, yun na yung oo, bahala na. Bahala. Kumbaga yung nabanggit natin kanina na usually pag creatives, pag artists, walang fixed na something. Wala tayong routine per se, I guess, or wala tayong fixed schedule or whatever. Pero meron tayong, kumbaga, framework. Parang ganon. Kumbaga, meron tayong tinatry na sundin na, ayun nga, wala tayong specific na 8 to 9, ganito yung gagawin ko or whatever. Pero meron tayong, kumbaga, blocks na okay, after breakfast, ito yung gagawin. After breakfast and before lunch, within that time, ito yung Relative. gagawin. After lunch, oo, ganun siya. Relative yung task. Na flexible siya in that sense. Parang, pansin ko rin, parang ano siya, activity dependent. Like, depende kung ano yung important for us sa specific week, ganun. Kunwari, restock ba, event ba siya, Pahinga or ba? whatever, pahinga. So, may mga specific activities tayo, like, cutting stickers, printing, errands, ganyan. Pero yung time niya, tama si Patty, hindi siya fixed. Pero yung mga activities, naka-layout na siya. Yung Parang, blocks lang talaga. ano lang, tayo lang magde-decide. Yeah. Kung kailan siya gagawin. Ikaw, Jazz, may routine ka ba? Yun nga, yun na yung sinabi ko kanina na iba-iba talaga yung routine. Kasi 'di ba recently si Jazz nga may work. Kasi usually ang routine is nagwo-work siya kapag empleyado, Yeah. parang ganon. Mhm. Na corporate setting. Ulit-ulit So din kasi nung yung work. before ba, oo. Sa iyo ba, Jazz? I guess, paano nagbago yung routine mo? Since, Parang nawalan ako ng routine. So, yun na yung routine. Oh, so dati talaga meron. Oo, meron talaga nahirapan dapat. nga ako mag-build ng routine. Kaya iba-iba din. Kasi hindi naman laging consistent yung nagiging task mo nga. Katulad nga nung kung kunwari magpapak, wala ka namang order, ano ipapak ko? So, ayun. True. So, ganun. Parang, kunwari, or katatapos ko lang mag-edit, wala naman akong film, ano i-edit ko? Mga ganun. So, iba-iba. Tama naman yun. Oo. Fine naman Yeah. si Jazz. Actually, namimiss ko nga yung routine sa work. Miss ko siya. Kami na lang magbibigay ng routine sa'yo. So, 8 to 9. Gising ka na. May schedule. Hindi ka mag-scroll. Oo, kami na magbibigay ng routine para di ka mahirapan. Ayoko na Sorry, Actually, yun, sa Jazz. Ayun na doon. regarding pa din sa schedule and boundaries, nung nag-consult ako sa psych before, tas I think problem with focus, ganon. Yun yung kinuwento ko sa kanya kasi parang very, very frustrated ako na, alam mo yung ang dami kong gustong gawin, tapos hindi ko magawa, alam ko importante, hindi ko magawa, ganon. Yun, like, ganong typical. And ang sabi niya, since work from home nga, self-employed, ganyan, important na hindi necessarily routine, hindi necessarily schedule, pero meron kang specific boundaries na let's say at 5 a.m., end na dapat yung work mo. Like, wala ka ng work na gagawin. Kasi, important na, ayun nga, ano? Ano daw? Go. Ang daming Na Syllable. may boundary. Important na may Oo, boundary. oo. important na may boundaries, especially sa atin na self-employed, nag-work, like very flexible. Kasi otherwise, it's either wala tayong magawa or very mababurn out sa sobrang dami naman ng ginagawa. So parang, kumbaga, yun na yung balance. Hindi ka isa-set in stone na parang military na, ganitong oras, ganyan, 10-minute intervals, ganito dapat yung gawin mo or whatever. Pero important na, like, mag-set ka ng boundaries kung ano man yung boundary na
nagme-make sense sa'yo and sa schedule? May dadagdag pala ako. Yes, Mar! Mar. Yes! Yeah. Nagtasya ng kamay. I think nakalimutan ko lang yung ginagawa ko kasi nag-break time, ganun. Pero nung chinecheck ko tong calendar ko, tsaka yung Notion ko, may hindi siya routine, pero meron akong parang life areas na per day is parang kailangan matackle ko to. So regardless kung anong oras ko sila magawa, parang andun sila sa araw ko. Like spirit, mind, body, stewardship, Wow. yung mga ganun. So, yun na, bigla akong nakita na, oo nga pala, kahit na, parang na-share ko din to sa atin before and sa iba kong artist friends na, kahit na walang super specific structure yung work life ko, parang sa inyo, yung first 2 hours and wini-workout ko na rin yung last 2 hours, ganun, is dapat makapag-journal ako, makapagbasa, para ma-set yung day. Ayun, kahit na hindi mo siguro sa mga nag-aano rin na tulad namin na walang super structure, ayun, mag-determine ka ng key areas sa buhay mo na gusto mong i-tackle, siguro every day or every week, ganun. Para kahit na hindi mo nakikita yung na parang hindi kasi tangible minsan, di ba, yung checklist, ganyan. Sige, i-check mo. Pero parang yung iba, hindi naman puro work yung ginagawa. Nag-aano rin sila, nag-upskill. Part din yun ng natin, ng life. Like, nagle-learn sila sa YouTube or nakikinig ng podcast. Minsan hindi nakikita na may ambag din pala yun sa natin, creative work or creative career. So, hindi lang siya puro work na literal na physical na may napuput out ka, ganyan. Parang i-consider din na, okay, part din ng routine nga yung pag-feed ng mind, pag-nourish ng soul, pag-better ng body ko, yung mga ganun. So, okay din na magkaroon kayo ng key life areas na gustong i-tackle. Ganun. I guess hindi siguro sa wala tayong routine kasi mukhang like listening sa mga sinasabi natin, mukhang may routine tayo pero wala tayong rigid structure and rigid schedule. Oo. Ganun. Yes. Yung framework na sinabi mo before, Patty. Or yung routine natin, yung sa yung sa personal natin, pero yung sa work wala kasi dependable siya sa event or sa restock Sa ganyan. deadlines. Ang routine na ay yung Nakadepende siya sa after ganito, deadlines. work hour. Ang routine po namin, 1 week before the event, doon kami magpe-prep. Yes. Yeah. Kamay nga. Parang yung routine natin Charot. minsan per day, hindi siya per hour na Yeah. di ba? Yung Oo. structured nga. Minsan siya Oo. for 3 days per week. Yeah. Oo, per week. So, kung yung per week, maano pala siya, mas may kikita mo siya. Kasi kung Yeah. nagbabat din. So, every Monday, Ganito yung gagawin Yes. mo. restock ako before, Yeah. ganun. Oo nga, Same. weekly siya nakikita, hindi siya everyday. Kasi pag everyday mo, like may structure, parang kang robot. Ayoko nung ganun eh. Yeah. So, siguro kaya wala tayong ganun kasi ayaw nating maging robot. Parang No, try. Oh, yes! Go to AI. biglang nagme-make sense na okay, may naman pala talaga tayo. May structure. So, lang. dito pa natin Kailangan din nating sa mag-zoom podcast out. na na-realize. Oo. Thank you, Oo Donna. nga, parang on a weekly yung atin. Mm-mm. Hindi siya everyday kasi iba-iba nga. Yes. Actually, yung mga namin, yung natin ba? Yung planner, weekly planner. Di yun nga yun. Oo. Weekly nga kasi tayo mag-plan. Tsaka Hindi siguro, siya masyadong daily. Parang yung mga tasks din natin, ang hirap, parang related with multitasking na hindi productive ang multitasking in the sense na pagpalipat-lipat yung focus mo. Like parang 30 minutes, ay, ito nga pala gagawin ko, ay, ito nga pala yung Gagawin ko. Nabaliw. Palipat-lipat na ganun. lalo kang hindi makakataos, di ba? Oo. So, parang, kaya mas nagme-make sense looking at the bigger picture na weekly, ganito yung, like, let's say, Sunday, yun yung rest day or whatever. Hindi naman, Ewan ko, hindi ko lang mas madaling, hindi ko alam paano i-explain, pero basically, mas madaling mag-time block and whatever ng weekly versus yung hourly kasi mas hindi siya ganun ka-robotic, I guess. Yes. True. So, after naman ng work, syempre nagbe-break din tayo. Ako lang ba nagbe-break? Oo daw sabi ni Kirby. Nagbe-break pa kayo?
Parang natakot si Joke lang. Curve. Hindi ata nagbe-break si Hindi. Oo, Curve. ikaw lang Oh, daw, ano nga Jen. break na may konting work. Ha? Nauna kasi yung break niya. So, yung routine niya, first, Break 8 muna. hours break, tapos the rest. Break! Yes! Break ulit! Charot. I'm Curve. Kasi Sige. puro break. Kasi kung ano nga lang, sitting pretty lang siya. Yung Pomodoro niya baligtad. 30 minutes break, 5 Hello? minutes work. Ganun. Lahat ng to, product of breaks. Charot. Balik lang ako ng konti. Dun sa previous Yes, go, question. Patty. May naalala kasi ako na unique idea, bagong idea siya. Nakita ko siya sa Instagram before, may reel. Ito si ate girl na, hindi siya Pinoy, pero parang ang sabi niya ay, hindi na daw siya nakaka-experience ng burnout in years. Kasi yung Yun naman, Wow. wala siyang routine. Yung kanya, parang tinitreat niya yung life as seasons. Parang ganon, na parang, let's say, apply natin sa artist life. Let's say, may event tayo in a month. Parang, yung month, so like 4 weeks before the event, yun yung parang hustle season. And then, yung next 2 weeks after the event, yun yung parang harvest season. Parang, ganun niya in-identify na seasons in that sense. Tapos naisip ko, parang makes sense siya, especially sa atin na, di ba, hindi naman, since wala nga tayong fixed schedule, kasi wala naman tayong like 9 to 5 na job, pero meron, yung schedule natin, yung routines natin, nakadepende siya with may event pa tayo ngayon, kailangan na ba natin mag-restock sa meron ba tayong new stuff na gustong i-launch, meron ba tayong ganun. Parang nakadepende siya sa goals natin, specific goals natin throughout the year. So, yun, super nag-make sense siya sa akin, pero hindi ko pa alam paano siya i-apply. Pero, very nice idea. Yun. Natawa ko kanina, sinabi mong seasons, tapos sabi mo, yung next month, so yung 4 weeks before yung event mo, yung minsan sa atin, every week nag-e-event. So yung season ko, isang araw lang. Oo, ano lang, 5 5 So yung days summer lang. ko, 1 day lang. Oo. Actually, ano yan, yung sa season, i-share ko lang din yung iba. May kasi planting, tapos Yeah. pruning. Nakalimutan ko na yung iba pero may harvest din. Harvest. Yes, basta may ganun siya. And I think, ina-apply ko din yan sa, sa life ko. Kaya may mga times na hindi ako nagigilty if hindi ako super nagka-hustle. Yung ganun. Kasi parang aware na, okay, ito yung season na to is for rest. Kunwari, family. Kunwari, pag look back, ganyan. So, ayun, magandang nabanggit yan ni Patty. Kasi ma-apply din yan ng mga tao. And nakakaano rin siya, nakaka-liberate sa feeling of guilt. Yeah. Na nafe-feel ng mga creatives na, kasi diba hustle hard. Pero yun, part din kasi sa Filipino culture and situation natin, social realities na ang hirap i-accept or i-live out yung different seasons. Kasi nga, yung situation ng country natin, yung mga ganun. Pero, ayun, sana ma-experience din ng mga artists and creatives yung ganung step by the step. Yeah. Kasi fruitful nga talaga Tama. siya. Yeah. Tsaka, feeling ko lang talaga mas nagme-make sense siya. Mas nagme-make sense siya for us. Kasi nga, wala talaga tayong specific schedule. So, kumbaga, may times talaga na super hustle, super cramming. So, it doesn't make sense na may months tayo na super hustle, pero wala tayong break month or na usually like break day lang or meron ba kung meron. Ganon. So, parang it makes more sense and na-realize ko na medyo ginagawa ko siya. Di ba, I try na hindi mag-event for the first few months of the year kasi tinatry ko siyang gawin na reflection or time for creation or whatever. Pero, ayun, wala lang. I guess, na parang very liberating siya in that sense na iba naman tayo ng schedule with people na mas may structure sa work, time-wise, months-wise. Kasi, Diyos ko, lalo pag months, guys. Months, tapos January, February, hustle ka pa din malala. Yes, Di ba? yes. True. I think breakdown. From break time to breakdown. Ibig sabihin ng break sa atin. May break time, may breakdown. Most of the time, breakdown.
Oh no. Basta wag lang breakouts. Parang lahat. Break up? Uy! Lalo Uy, wag. may ano yan, may jowa. May jowa yung ano dyan. Ay, wait lang, Mar. Ang interesting nung ano mo kanina. Saan namin, anong reference nun? Saan namin pwedeng like mabasa or yung Mga harvesting seasons season. kanina? Yeah, mga planting seasons. Ano yan? Actually, scriptural siya. Or, nasa ano kasi siya nasa Bible din siya. And, yun yung isa kong reference din sa life. Is tinitignan ko yung mga truths na nakalagay doon. Ganyan. And nakakatulong naman siya sa akin. Kasi, hindi ko alam, may season din ng life ko before na, puro hustle din ako, ganyan. And, eto kasi yung learning doon is, if di mo i-rest yung katawan mo, yung mundo yung magre-rest sa'yo, Totoo. parang ipipilit Yung ka katawan niya. yung ipipilit. Oo. Totoo yan. So, yun talaga. Oh, I remember the days, Char. Ano talaga, necessity siya. Parang alam nakikita rin kasi yan sa nature. Kaya siya relate sa season. Kasi makikita natin nga, di ba, yung growth ng seed. Siyempre, pa-plant mo muna. Yung planting season, yun yung hustle season. Yung building season. So, dun, may time talaga na kailangan nating mag-put ng effort. Kailangan nating mag-work. As in, hustle hard, ganyan. Meron naman yung mga pruning, ganyan, or waiting season. Nakalimutan ko na basta. Waiting naman is, pag nag-plant tayo, hindi ibig sabihin, makukuha natin agad kung ano yung mga pinaplant natin. Necessity siya. Part siya ng process. Kaya, yun yung mahirap sa atin ngayon, yung generation natin is, nakikita natin agad sa social media na, okay, overnight success, yung mga ganon. Pero, sa principle ng buhay ng tao, if i-regard natin siya sa season, may time talaga na maghihintay ka. Pero sa paghihintay mong yun, yung waiting na yun, hindi tayo idle. Like, hindi tayo stagnant. Diba, nag-plant tayo? Wait, I'm planting. Oo. Charot. Planting ka pa lang. Didiligan mo yun habang naghihintay. After planting, hindi na nakaupo lang tayo. Didiligan mo siya. I-prune mo siya. Yung pruning naman is tinatanggalan mo na yung mga leaves na nalalanta na para mag-make room ka para mas umusbong siya. Or new dito growth. sa season na to, yes. Okay lang na magtanggal ka ng things na, hindi to nag-workout. Pag i-relate natin sa business. Tong merch na to, parang sikat naman siya noon, pero parang ngayon, naging meh na siya. Pwede mo na siyang bitawan. Ito na yung season na it's okay to let go. It's okay na alisin mo yung mga bagay na hindi na nagsiserve ng purpose mo, yung mga ganon. So, in the waiting, planting, waiting, pruning, syempre naman, may due season na tinatawag. Ito yung may promise na may harvest ka. Ito yung hopeful. Kaya, ini-inspire, ito yung concept na to, nakaka-inspire din talaga siya and nagbibigay siya ng hope kasi as long as you plant something, tapos inalagaan mo siya, you put in the work, yung mga ganun, there's a time na magbe-bear fruit talaga siya. Yun na yung harvest season. Ayun. So, it's, hopeful, Chenebar. So, it doesn't mean na, and ano rin siya, iba-iba siya per tao. Kasi 'di ba, related nga siya sa nature yung concept na yun. Hindi porket yung fruit na ito hinog na, tas nasa same tree lang sila, may mga fruits pa rin na pahinog pa lang. So dito rin na puput yung concept ng comparison, yung mga nagiging impatient na tayo. Natural din yun. Human din naman talaga siya. Minsan, ma-disappoint ka sa sarili na, okay, bakit ang tagal mahinog nung akin yung fruit ko? Pero, kailangan pa niya ng time and hindi mo siya mapipilit. So, yun, ano gagawin mo? Wala, mag-wait ka lang and diligan mo, nutrients, ganyan. So, yun, at the proper time, magbe-bear fruit din siya. Pero hindi nga ibig sabihin na idle tayo. Meron pa rin siyang work na kailangan ilagay. Ayun. Nice. Tawa ko nung sinabi mo. Pruning. Tapos yung tatanggalin na, yung mga curve. Grabe naman. Dami mo Standing ovation to si Curve. Natawa ko nung sinabi ni Mar na pruning kasi naalala ko yung sa first episode na, oh my God, last episode na ni Curve. Prunun si Curve siya, whip number Pala yung 6. yung lanta. Ito pala ipuprune. Pala yung... Kala ko itatanim natin. Ay, ito rin pala. May dadagdag din pala ako Kuprun, doon. tapos may bagong tutubo na curve. Si Kylie na po. Yes! Yeah, yun. Yes! Di ba,
magkakaroon ka ng seed. Pag nag-bear fruit yung ginagawa mo, syempre, i-spread mo rin siya. Like, hindi na lang siya for you. Parang magtatanim ka pa ng iba, ganun. So, yung growth is, hindi siya matatapos sa isang Sa'yo. fruit lang. Ano rin siya. Mm. Yun, lalago. Ang ganda nung ang ganda pati nung plant tree analogy na yun. Kasi parang if isipin mo, so di ba yung bunga na hindi magkasabay na nahinog, if isipin mo, pwedeng yung naunang nahinog, siya yung mabubulok, tas wala na siyang sense, tas pwedeng yung isa na late na hinog, siya yung buto niya, yun yung tutubong puno ulit. So parang may iba-iba din na peak, yung mga tao, may iba din. Yeah. Ayun, anyway, don't compare yourself to others unless it's productive comparison. Yeah. Productive Yes. comparison. Yes. So, after ba nung harvest season, yun na ba yung resting season, Mar? Oh yeah, may resting season din syempre. Yun na yung ano na, we're allowed to enjoy Kakainin the mo na fruits yung of our ani mo. labor. Yes. Kasi 'di ba, yun yung Chapsuy minsan mo yata nakakalimutan natin is minsan 'di ba nagigilty din tayo na mag-spend for ourselves, yun. Or ewan ko, mag-rest for a while ganun. Pero gets din naman kasi 'di ba sa society kasi natin. Ang hirap Oo, din may na- hustle Yeah. culture. So, lahat naman tayo nagbe-break, di ba? Di ba? Hindi pwedeng hindi. Dapat. Ano yung kutsilyo mo? Tinatry po, ma. So, ano ang ano nyo, tuwing kailan, kasi puro work hours tayo kanina. So, dapat Work may break in break. between. So, nagpo-pomodoro ba kayo? Feeling ko hindi. Si Curve lang ata yung nagpo-pomodoro kasi siya yung Ako, perfect. oo. Charot. Ano yun? Actually, ano Hindi pala na yun? sistema. Gumagana siya sa akin, pero hindi ko siya lagi nagagawa. Ikaw ba, Jen? Tuwing kailan ka nagbe-breaks? Or gaano katagal yung work hour mo before ka mag-break? Sa akin, usually, siya, medyo connected siya sa typical work day na 8 hours. So, yung break, lunch break, tapos naglalagay ako ng isang break in between nung after lunch break. So, 'di ba? Dati nung maayos pa yung routine ko, work ng maaga and then lunch break. After lunch break, work ulit. Tapos nagbe-break ako ng 4 p.m. So, may alarm ako niyan sa phone na take 15 minutes na break. Hanggang ngayon, di ko pa rin yun ino-off. Pero hindi ko naman din siya sinusunod lagi. Ginagawa. Kasi nga, lalo na ngayon dahil iba na yung work schedule ko. So, minsan, yun nga, late na nagsa-start. So, hindi na ako nagbe-break ng 15 minutes ng 4 p.m. Tapos, yung afternoon, yung out na, time out, ganyan. So, 6 p.m., ganun. So, yun yung typical na break ko. Pero minsan nag-overbreak din naman. Di naman din maiwasan yun. Like, syempre, lalo na kunwari, ako yung nagluluto ng lunch, ganyan. So, pag nagbe-break ako, hindi lang siya 30 minutes or 1 hour kasi magluluto ka pa, magpe-prep ka pa, ganun. Tapos, yun, kaya I think, ngayon kasi inuuna ko na yung ligo eh. Kasi dati kasama yun sa lunch break. So sabi ko, shit, minsan 3 hours na yung break ko, be. As in, alis ako kasi di ba may Discord office tayo. So umaalis ako dun dati ng mga 1. Tapos, babalik na ako alas 4. Alas 4 din yung isa kong break, di ba? So, ano na. Break, Break parang na si lang Curve. lagi. Siguro si Curve. Oo, tama, okay lang Sabi daw niya, yan. Sige, go lang. Pero, ayun, nakakatulong yung break na yun tuwing nagdi-deep work na focus talaga ako kasi tulad nga yun, di ba, meron akong alarm na take 15 minutes ng break. Kasi nga minsan, starving artist tayo. Yung literal na dahil nalimutan kumain. Kasi sobrang focus sa ginagawa na, shucks, di ako nag-lunch. Focus lang sa goal. Ganon, oo, kasi masyado kang na hyper-focus sa ginagawa mo. Pero dahil nga naglagay ako ng alarm, nagugulat ako na, 4 p.m. na pala. Sige, magbe-break muna ako saglit. Okay din siya na, kasi nga nare-realign ka sa kung ano ba yung oras, ganun. Ewan ko, di ko alam kung ako lang, pero pag nag-work kasi ako, minsan sobrang focus din. Either distracted ako sa buong proseso or hyper-focused ako. Yun lang naman yun. So, pero sa dalas yung nakafocus ako sa ginagawa na nalilimutan ko anong oras na. Kaya yun, ganun yung break na usual ko. Kain. Tapos, scroll. Kayo ba? Paano ba kayo mag-break?
breakdown. Feeling ko kailangan ko din na, araw-araw nagba-breakdown. Wag naman po. Uy, hindi. Feeling ko kailangan ko din mag-set ng alarm for breaks. Oo. Kasi honestly, nakakalimutan ko din siya. Di ba? Kasi ang tagal nung pag-focus. Kasi yung pag nag-start ka na mag-work, parang i-decide mo sa sarili mo na, okay, ito na mag-work na ako, no distractions na. Yes. Tapos pagtingin mo sa orasan, alas 4 na, alas 5 na. Wala na. Ganyan. Kasi Hindi ka parang matulog. ang saya kasi minsan nung ginagawa or kapag nagdo-drawing, 'di ba, super focus. Lalo na yan. So I think kailangan ko din mag-set ng alarm. Kasi yung Pomodoro, di siya nag-work sa akin kasi 'di ba 20 minutes tapos 5 or 25 tapos 5. Yung 5 minutes parang parang isang scroll ko lang nagatapos na. Jenna, try mo no, 90 minutes na focus, Pomodoro. tapos mga 15 minutes na break. Yun yung nag-work sa akin. Kasi kulang sa akin pag naka-focus, kulang sa akin yung 30, tsaka 60. Yung Kaka-focus 90, mo pa lang parang yun. enough lang. Feeling ko nga matagal ko pa nga sa akin yung 9. Maikli pa yung 90 kasi minsan, 'di ba, after ko mag-lunch 12, yung next ko na break, yung pag mag-text sa si Josh, "Uy, pauwi na ako." Ay, magbe-break pala ako. Di ba? Ganyan. Hindi pala Ganyan minsan, tayo. kailangan ko tumalo. Yeah, honestly, same. Pero parang may nakita din ako recently and na-realize ko na tama yun, na kailangan daw, parang max na yung 90 na parang deep work, nakafocus ka talaga. Kasi otherwise, pag hindi ka nag-break, mapiprito na yung utak mo. Parang ganun. Tapos ako parang na-realize ko nga, kapag yung, di ba, pag may days, especially yan, pag may event, pag may deadline ka, parang wala kang choice kundi mag-focus. So, parang ang motivation, ang trigger ng focus mo is yung pressure of the deadline na, ayan na yung event, ayan na, paparating na. So, wala kang choice kundi mag-focus. Pero ang nangyayari kasi, since tuloy-tuloy nga, tas di mo napapahinga yung utak mo, hindi ka nakakapag-pause, minsan, di ba, kahit tapos na yung workday natin, parang yung utak mo tumatakbo pa din, hindi ka makatulog agad, may naisip ka, ganyan. So, kaya, nafa-fast track yung pag-burnout. So, after nung event, since ang ng katawan mo, ito na, wala na akong pressure, pwede na ako mag-relax and nagdidire-diretso yung relax niya, na parang spiral down, gano'n. Parang pababa ng pababa. Ayun. Kaya lang siya nag-make sense sa akin na, dati, alam mo na, take a break, ganyan, important na mag-break. Pero nakita ko na 90-minute break to prevent your brain from getting fried. I think sa Reddit ko yung nakita or something. To prevent your brain from getting fried. Tapos na-realize ko, shit, oo nga. Pala laging after kong mag-ganon, parang kinabukasan, shit, pagod na ako. Dami ko gagawin, pero pagod na ako. Kasi parang in-overdrive mo yung makina. Parang gano'n. Paano kung yung work na ginagawa mo, yung brainless work? Like, kunwari, yung hindi ka nag-iisip. Tapak lang ng sticker. Oo, kunwari, nagpa-packaging ka lang, ganyan. Na hindi mo technically ginagamit yung utak mo na nag-iisip ka. Feeling ko kailangan pa din. Kailangan. Yeah. Kailangan Parang tayo. from personal experience. Stretch Parang din, from personal experience, nasa Oo. isip mo kasi, parang yung state of mind mo, nasa work, parang ganon. So, kahit sabihin na natin na hindi mo ganon kagamit yung utak ko, parang in a sense, yung isip mo, nandun ka pa din sa work mode. And parang alam niyo yung pag hindi daw binunot yung appliance kahit patay, kumakain pa din ng kuryente. Parang ganon. Nagko-consume pa din siya ng energy. So, I think, important pa din. Unutin. Bunutin. Bunutin mo nga si Jenna. Binunot yung ulo. I think mag-set ka na ng alarm, Jenna. Ganun. Oo, gagawin ko yung 90. 90-15 ba yun the whole day, Patty? Hindi naman whole day, girl. Hindi mo, huwag natin i-push. Parang mga 4 to May 5 lang may yata 1 yung hour, time. 4 to 5. Tapos the rest like 1 hour break na gano'n. Oo. Or depende sa'yo kung ano yung capacity mo. Pero, kasi may days naman na parang isa lang yung kaya natin. Meron days sa dalawa lang. Dalawang Sabagay. Ikaw ba, Jazz? Anong oras yung Zeus break mo? Kapag may pera. Meron po Pero, kaming ambassador. pero anyway, ang break ko, Uy, wala din siyang break. Hindi, parang lagi nga akong nagbe-break kasi nga wala akong masyadong ginagawa. So, break lang naman. Anong break yan, Jazz? Bebe break. Hindi, Dog bebe. nanonood ako, tas kumakain.
Si Curve ba, nagba-break ba si Curve? Parang kanina pa siyang ngiting-ngiti eh. Next question daw. Very okay ba? Buong araw niya po, Dapat iba yung tanong mo sa akin. Sino Nag-work ang ka ba? pahinga? Anong Ay, oras ka nagwo-work? Ilang Hindi minuto nagbe-break ang ka ba? work? Nag-work ka ba? Oo. Oo, nag-work ako mga 5 minutes. Charot na talaga. Hindi. So, yung sa atin, Patty, yung 90 minutes ni Curve, yun yung break. Yung 15 yung work. Yes, I kulang think pa yun. 3 hours. Hindi, seryoso. Pero, oo, nag-break. Talagang siya. Required, I think. Parang, refresh lang ganun. Kasi hindi ka naman machine, hindi ka naman robot, diba? Wag mo nang iasa maging robot. true. Ay. Tsaka, mag-break at mag-break ka talaga. Ano yung moving yun? Yung naging USB si Scarlett Johansson? Lucy. Sa dulo. Lucy! Kung gano'n naman yung goal niya, why not? Gusto niyo maging USB. Uy, USB na lang sa dulo. Oo. Uy, pero sobrang totoo na kailangan talaga ng break kasi dati, feeling ko alam niyo naman, hindi talaga ako nagbe-break. So, sobrang like from morning hanggang madaling araw talaga, nag-work talaga ako ganyan. Hanggang sa, Parang last year lang yun. oo, Kung last nagtitik year. tayo. Oo, ganun, di ba? So, Revealed. parang whole day, tas hanggang madaling araw, imagine nyo, nag-work. Tas, parang anong break? Hindi, kailangan natin mag-hustle, ganyan. And then, ayun nga, tas nagplano ako noon na parang December ako magpapahinga. Ay, nako, yung pahinga ko naman noong December, nagkasakit, ganyan. So, in short, nagpahinga ba talaga? So, Napilitan na siyang magpahinga. Oo. So, yun yung Yun yung sinasabi sinasabi ni nga Mar kanina. ni Mar na kung hindi ka magpapahinga, ikaw yung ipagpapahinga ng mundo. So, wag mo nang hintayin na parang yung Oo, katawan na mo na yung mamahinga. humingi. Wag mo nang hintayin na mamahinga. Oh no! Parang ganun, importante talaga na meron kang breaks. And yung breaks na yun is hindi lang siya physical breaks. Yun nga, tulad din ng sinabi ni Mark kanina, feed your mind, feed your soul, do things that make you happy, ganyan. In between ng work. Kasi pag panay ka lang work, talagang sobrang maubos ka talaga. So, yung breaks na yun, usually, yun yung pang spark ulit sa motivation, inspiration, ganyan, na makakatulong maging productive ka ulit or throughout the day, throughout the week. So, yun guys, natuto na po kami. Dati pa hindi kami Yes. nag-break, guys. Talaga Grabe. ba? Dati hindi talagang utak lang nasa work. Pero Anong totoo. kailangan gawin, ganun. So, sobrang pagod na pagod. Ang ending, pagod. Ang ending, yung ang nangyayari sa atin, yung forced pahinga ng Yeah. mundo. Hindi Mm. parang sa halip na, so sabihin na natin na meron kang like 15-minute break every time or meron kang 1 day a week na hindi ka mag-work or whatever. Pero since hindi natin ginagawa yun, sinasagad-sagad natin ang sagad-sagad natin. Ayan. So Sinagad naman. yung nagiging force, parang in a sense, Nipon yung leave, parang ganun. counterproductive siya kasi kapag nag-catch up sa atin yung pagod natin, ang tagal natin na Makabalik. wale. Ganon. So, parang mas productive talaga. In a sense, mas productive if mas regular yung breaks, ganyan. Kahit konti lang, guys. Kasi, oo, true. Oo. Parang may nabanggit si Jenna sa isang previous episode na may nagsabi yata sa'yo na isa lang yung katawan mo or something. Lagi yung sinasabi sa akin ng tita ko, yes. Isa lang ang katawan mo, hindi mo mapapalitan yung baga mo, yung puso mo. Mahirap magpalit Kabisado ng na yung kamay mo, yung ipapalit dyan, paa ng baboy, ganon. Kapag sinagad mo yung sarili mo, bibili ng ng paa ng baboy sa palengke. Ganon yung sinasabi sa akin. Kaya, wag ingatan yung katawan kasi nga nag-iisa lang siya. Tapos, mahirap din before sa akin kasi ganun din ako katulad kay Jen na parang 24/7 talaga yung work. Tapos even sa weekends, Yeah, parang, uy, sayang yes. yung weekend, mag-work ako, tahimik lahat. Yung yung radyo lang ng lolo ko yung nagpe-play sa baba tuwing linggo, okay, magwo-work ako, ganyan. Tapos, yung labas ko nun,
na like gala sa mall or libot, kasabay pa ng restock. Yun yung ginagawa ni Mar before. Yung gala natin, sinasabay sa restock. Oo, laging may Ang ending, alam niyo na ending, burnt out. Tapos yung burnt out ko, hindi lang siya like isang linggo, hindi 1 month. Girl, oh my God. Tagal siya. Like, almost a year ata yung burnt out ko. Like, Mm. kahit alam kong may dinodrawing ako, hindi ako masaya dun sa work ko. Tapos, ang tagal niyang nawala. Tapos, nung bumalik pa yung time na nagdo-drawing na ako, nakapag-drawing na ako, may pahapyaw pa rin na yung break talaga, like breakdown. Yun na yung breakdown ma. Hindi Oh, no. lang break yung binigay, pati breakdown at breakout. Kaya matuto tayong mag-break time para hindi mag-break up. Ay, oo nga. mag-break na Okay. dun. Ano pala ginagawa niyo pag nagbe-break kayo? Ako minsan naglalaro ako ng ng Switch ganyan. Kasi yung Anong minsan games? pag or nag-i-stretch Oo. games, Animal Crossing ganun. Yung mga casual cozy. games lang. Ikaw ba, Jess, ano ginagawa mo sa break mo? Yung Nanonood at kumakain. At nood. Yun lang. nood Mga- ng sitcom. Oo. Tas ano, di ba, Jess, nagjo-journaling tambay ka rin with your other, buddies. Oo nga. Ayun. Actually, first time ko nung last time, kakasama tayo. First kong journal Tapos di na nasundan, no? tambay experience. Di pa ako nakakapag-journal tambay. The Hindi review. kasi ako ganun Iba mag-journal. yung journal ni Pati planning. Ikaw, Jen, ano ginagawa mo sa break mo? Nagsuscroll. Doom scroll. Oo. Nagte-TikTok. Very, Madalas ko nang ginagawa yes. eh. Dati kasi nagbabasa pa ako ng libro. Pero ngayon kasi nag-audiobook na ako. Oh, yeah. Oo, so tuwing gabi na siya ginagawa. Like, yun na yung downtime ko. So, pag work break, oo. nagsuscroll lang ako sa Ay, ang ganda nung ng routine na yun para sa gabi, di ka na mag-scroll, babasa ka Oo, na lang kasi tapos ka na nagbabasa mag-scroll lang. sa hapon. Oo. Nice. Yes. Ikaw, Kerr. Ako, depende kapag mini break, di ba? May Ay, may Wow, mini break, wow. may big break. Oo, yeah. Big So, may mini work din. Mamaya. Oo, kunyari, feel ko na pagod. Parang, ang tagal ko na nag-work, ganyan. Oo, Scroll mga lang. 5 minutes, ganyan, no? scroll. Oo. Tagal ko na, ano ba to? Charot. Nanonood ng Ayan, mga sinendkong scroll, TikTok yan si Kurt. tapos, Yeah, yung ganyan, yes. Nakikita ko, nagre-react siya doon sa mga TikTok na sinendong. Ay, naka-break. Ganun na nga. Tapos kapag after ng work, syempre, give mo na yun sa sarili mo. Ayun, nanonood ako ng kung ano man. PL, movie, ganyan. Ganun. Movie? Oo. Ay, ang tagal ka ng break ni Minsan series Kerr. naman. Movie? Oo. Gusto series din, 1 hour din yun, ma. Daily routine. Daily yun. Yan talaga. Pero hindi naman daily na para movie. Pero, ayun, araw-araw. Share ko lang din pala, no? Kaya rin napunta sa ganong punto, wow, na o-honor ko na yung break times is, yun nga, bukod sa mga principles na I uphold, is, na napapalibutan din ako ng mga older sa atin, na mga tao. Tapos, sinishare nila yung experience nila. Tapos, meron yung iba sa kanila, lagi nilang ine-emphasize na sobrang hustle culture ako noon. Nung edad mo ako, yung ganun, sinishare nila na, okay, na-reach ko nga yung goal ko na yung savings ko, na-reach ko tong ganitong amount. Pero since super nag-work ako nung time na yun, yung ending niya is, nag-take a toll talaga sa mental health niya. So, syempre, sa podcast naman na to guys, sa mga listeners, hindi namin sinasabi na mali mag-work, ganyan. For kami, gusto nga namin mag-work. Si diba? Curve It's lang a yung good bawal thing. mag-work. Oo. Pero yun nga, pag dumating na sa point na puro work na yung ginagawa mo, tas it takes a toll on your mental health, your body, ganyan. Ayun, lagi nilang i-emphasize sa akin na, yun, like yung sinabi nung tita ni Jenna sa kanya, maganda yung meron tayong mga older people na nag-remind sa Nag-guide, atin. yes. Yeah, nag-guide na, okay naman mag-work, chill. Pero, yun nga, alalahanin mo yung katawan mo is your vessel. Ito lang yung vessel mo that allows you to do what you want to do what, yung mga bagay na mahal mo, yung mga bagay na gusto mong ma-achieve, yung dreams mo, yun nga, it's your vessel na kailangan mong ingatan. Ganun. Syempre, pag may work at break, may distraction din. So, ano ba yung mga usual distraction natin? Bukod sa pag-doom scroll Ahem. at TikTok at reels ng IG.
Si Curve parang walang distraction kasi yung niya, Simple. break niya buong Hindi naman araw. nag-work. Hindi naman nag-work. Si ano daw ang Oo, distraction. hindi Ay, nga nag-work eh. Kapag Work nag-post, daw kapag yung nag-post, distraction. Ay, Sino, hindi Sarap pala talaga. ang Sarap distraction, Curve. Mali yung sino? tanong. Hindi pala sino ang distraction ni Curvana? Ang tanong sino doon? Sino doon? Hello! abangan. Oh. That's for the Abangan po ang suspense future din yun. episodes. Sino Kayo doon? talaga. Wala! Sino ba? Distraction. Ano kasi? Wala. Ano Thanks lang. po, I like my Distraction. Pare, walang distraction. Madami. Hindi kasi Madami sila. talagang hindi. Sabi sa inyo, sino doon? Oo nga, tama si Patty. Sino doon, Curve? Medyo madami dito sa marami kapag nasa tindahan ako lalo. Kapag sa Oh, no. nilalaro. Kapag joke lang. Ay naku, baka sabihin ng mga listeners, batong rupok-rupok naman ng Curve. Charot. Hindi. I think alam na nila yan. Hindi. Yun nga, tindahan, yun yung tindahan namin. Dati kasi talagang Dami, oh. Tita, si Curve po. Dati pa. Oo. Oo na parang sinisisi ko siya with everything, parang ganun yung atake ko, parang kung rebel child ganun ang atake. Pero Ay, ngayon, taray. siyempre, yung magmamature ka, ibahin mo yung mindset mo, ganyan. Yun lang. Siguro yung kapag na lang, katulad na lang siguro kanina, fresh pa, nyari yung mag-start na ako mag-work, kung kailan ako mag-start mag-work, tapos saka ako tatawagin na, uy, mag-Xerox ka, ganyan. O, being pa-Xerox, ganyan. O, being Tita, oh. Si Curve po. Naku, Oo. Anyway. Yung mga utos. Oo, manon Same. Actually, point to yun eh. Nandun ka na. Ayan na. Tantaranan. Handa na yung mga Upo ka na, gano'n. Yes, kunwari. May reenactment. Hindi. Alam niyo yung episode ng SpongeBob na yung sa recipe ng Krabby Patty. Tapos yung tapos nagzo-zoom in yung papalapit yung Krabby Patty. Parang ganun yung tunog nung kay Curve. Tapos mapapatigil siya. Kasi, Parang ganun. Ayun, yun yung distractions in a way. Oo, ganyan. Same. Yung mag-work ka na tapos biglang ding-ding, may Shopee. Tapos pagbalik mo, di mo na alam yung gagawin mo. Nalimutan mo na. Oo, totoo. diba? Nasira yung flow. Hindi na Tapos natapos. kailangan mo kumuha ulit ng tubig kasi ubos na yung tubig mo, naihi mo na, ganyan. ay, lalabas ko na pala yung aso. Wala na lang talagang nagawa. May araw na ganyan, no? Yung sabay-sabay sila. Uy, totoo. Talaga. Totoo yun. Napakagaling talaga yung universe. Meron talaga. Oh my God. Alam mo, minsan ending nun, hindi na talaga ako nag-work. Diretso na ako sa kwarto, papatayin ko na yung PC, bahala ka dun. Ayaw kang pagtrabahuhin. Oo, hindi pala ako meant to be magtrabaho today. May ganun talaga, no? Parang, Oo. sa una, parang nahihirapan kang i-build yung momentum. Ganon. Parang nag-aahon na sasakyan sa Baguio. Ganon. Sa Baguio. Yes. Nahihirapan kang i-start yung momentum mo. Tapos parang ayun na, parang papalapit ka ng success, biglang may, oops! Namatay yung makina, me. Parang, wait lang, maganda yung scenery dito. Parang, dito muna tayo. Ay, ganon. Pero totoo nga yun. Parang, yung tipong buong araw, wala kang ginagawa. Walang umaano sa'yo. Walang Buong araw mo nag-message. tinatry. Walang nag-aano. Tapos nung mag-work ka na, yung tipong ready ka na Work ka humarap sa mga hamon Ito na, ng ito buhay. Yung mga ganun, biglang sabay-sabay silang darating. Ding, ding, Babe, ding, biglang chat. Uy, ganyan. Tapos punta dito. Uy, ganyan. notification. Tapos, uy, order mo ako ng True. ganito. Parang wait lang, yung utak ko, busy Oo, na. tagkakato si Kuya. Yung Shopee! ang distraction na hindi ko talaga alam kung ano ba to. Kasi ang isa sa main distraction ko, pag may ginagawa ako, may idea akong maiisip bigla na iba. Oh no. So, syempre, this girl, gustong doon mag-focus, doon mag-rabbit hole. Hyper-focus na. So, isa yun sa distraction ko. Parang, di ba, mag-hyper-focus ka, pero sa maling bagay. Parang hindi naman dapat ito yung titingnan ko, pero ito yung nafo-focus ko today. Bukod doon, ang hindi ko mag-gets, di ko alam, pagkain, parang lagi akong gutom. Tapos ang problema ko, dito na, umaga, di ba?
umaga, gising ka, tapos parang medyo mahirap ka lang mag-build ng momentum, so parang ganyan. Tapos ma-realize mo, ay, mga 11 na, 11, 12, mga ganun na. Dapat mag-lunch. I think magla-lunch muna ako. Sige, bigyan na natin to. Lunch muna, ganyan. Tapos after lunch, ayan, doon natin i-push. Luluto, kakain. After kumain, syempre busog. Parang nakakaantok, ganyan. Mahirap pa din mag-start. Oh my Tapos God. parang few hours, konti na lang. Parang pag nando na, malapit ka na, shit, gutom na ako ulit. Kakain ka ulit. Merienda na. Very Patty talaga yan. Sobrang dalas magutom ni Patty. Siguro dahil di rin na tumitigil yung utak niya kakaano din. Pag Gamit. may Oo. mascot ako, Kaya madali yun, siyang- whip at pagkain. Yun talaga. Viscos. Mascot ng distraction. Viscos. Sambuong cake si Patty. True. Ang gusto kong malaman, kung anong distraction si Jazz. Usually, puro mga ano lang din, puro internet, puro kaka-scroll, ganyan. Doom scroller. Tapos, din. magsispend na lang, oo, ganun. Tapos, YouTube. Twitter. Pero ang ginagawa ko kasi, mas madalas akong makinig ng podcast, like yung mga, or yung mga YouTube, Oh. tas habang ginagawa ko yun, nag-work ako. So, somehow, helpful naman yun sa akin. Mas helpful yun. Yun nga lang, kapag kailangan ko mag-post, ayun, nadidistract ako kapag kailangan ko mag-scroll, ganyan. Jazz, paano yun? Kasi pretty sure mahilig ka din manood ng mga... Ayun din, pag nanonood ako, nagwo-work din ako. So, kailangan isabay. Kasi hindi ako makafocus pagka, mas nahirapan ako mag-focus pagka wala akong ibang ginagawa. Naalala ko yun, yung nasa, Iloilo ba tayo no? Nasa Iloilo. Yung may dinidiscuss si Patty, may dinidiscuss tayo sa table, tapos si Jazz may nagpa-play na sa iPad. Parang naglalaro siya. Kasi kapag hindi siya naglalaro, hindi niya mapapakinggan yung sinasabi ni Patty. Parang Kailangan yung dalawa yung at person, two at the same time. Kapag may Reddit stories, Oh, tapos may yeah. Subway Surfer na Yung may nag-play. Oh, screen. yun, ganun. Ganun yung kay Pero Jazz. yung ako, nakikinig ako, mostly auditory yung ko, ginagawa para makafocus. Just nakakapagsabay ka din ba ng like pag sa work, nakakapagsabay ka din ba ng Japanese, ng Ay, hindi. Korean? Kaya hindi na ako nakakapanood masyado. Totoo. Hindi ka nadidistract sa mga dogo mo. Hindi naman. Sinagit kasi parang, laging dumidikit. Lagi akong binabantayan kung aalis ba ako. Tapos, syempre, lalambingin mo na pag dyan, tsaka yung pusa ko, ay, pusa, ang cute. Tapos, pipicturan ko, tapos di ko na alam yung gagawin ko sa susunod. Oh no. Ang dami ng pusa. Parang dalawa sila minsan dito sa tanghali. Tapos, syempre, pag ilalabas ko na yung isa, madidistract na ako doon sa pusa sa labas. Tapos, pagbalik ko, wala na ulit. Wala na. Pinatay na lang ulit ang PC. Firework. Tapos, dadalhin ko na yung pusa sa loob ng kwarto. Mag-aircon na kami. Happy Yun ang ending. solution. Happy Yes, lahat. happy ending time lahat. Dahil wala tayong masyadong, may routine, pero nga may framework, pero walang routine. May pangarap ba kayong routine? May gusto ba kayong system na like i-apply sa inyong work-life balance, ganun? Si Curve Ay, muna ang magtatanong na si ating Ma'am. bunutin for the day. Yes, Curve. Ano ba? Pangarap na routine? Parang gano'n? Pangarap na i-add? Parang gano'n ba? Oo, kung may gusto ka bang i-apply, if ever, if meron. Siguro actually, medyo ngayon ko lang nalaman yung sinabi ni Patty. Hindi Pomodoro. ko alam parang kasi hindi ko alam siya before, yung Pomodoro na sinabi ni. Pomodoro. Maganda nga siyang maganda nga siyang idea. Baka pwedeng gumana sa akin. Yeah, Ayun try lang. mo. Yun. Try mo. Okay, yung next. Bubunutin ko yung sarili ko. Oh, sige. Jenna, Sige. ikaw. Paano yung bunot? Nalagyan tuloy. Dapat yan yung binunot mo. ni Curve. Yan yung binunot mo. Ugat pack. Bakit Bakit? I-replay niyo po yung mga manonood ng video. Kailangan natin i-explicit. Oh no. May blur? Replay niyo po yung part ni Curve. Gagawin na naman ni Mimar. Uy, yung abangan. Black and white. Yung sa akin, gusto ko routine ba? Hindi siya routine. Ano siya? Yung gusto kong itry yung 12-week year na ang tagal ko nang gustong itry pero parang hindi ko magawa. Yun. Pero kailangan ko ulit siyang basahin para ma-apply ko siya. So basically, dun sa 12 weeks, parang yun na yung isang
ano mo, isang taon mo. Gagawin mo siyang parang isang taon. Oo. So, parang in 1 week, yun yung pwede mong gawin. In 1 month, wait, di ko masabi. In Yung 1 best mo month. ng Ano 1 month, siya? parang i-shrink mo in 1 week. Tama ba, Patty? Alam yun ni Patty eh. Ano siya? So, basically, yung isang Parang taon mo, pagkakasyahin mo in 1 quarter. in 12 weeks. Parang sa halip na 12 months. Masaya yun. I want to try. Ikaw ba, Jen? Ang aking office mate? Di na kita sasamahan dyan. Oh, okay. Naka-big ear. Ibang team na daw yan. I think, Iba na. Iba na yung season ni Jen. Oo, ibang season na. Yung sa akin, kasi nag-work naman siya dati. So, parang gusto ko siya ibalik. Yung meron nga siyang 8-hour work day or less. I mean, yung parang meron ka lang na specific time, which is, ginagawa ko pa rin naman ngayon, pero medyo na kasi, nababago-bago ngayon. Nausog So, lang. Oo. oo. So, since routine, parang gusto ko pa rin siya i-retain, pero mas gusto ko siyang mas refined. Kasi nung nag-work ako, okay naman siya. I mean, mas effective sa akin yung may structure. Siguro nga dahil nag-work din ako. So, for me, effective yung may structure. So, like, may morning schedule, tapos yun, may lunch break, and then work na in between, tapos may break in between, and then after ng work hours, ayun, pahinga na. Yun yung isa sa gusto ko pa rin siyang gawin. Ginagawa ko pa naman siya ngayon, pero gusto ko pa siyang i-refine. Nagbabago kasi siya pag events. Alam niyo yun yung biglang nagiging risk Yes, kasi. yes. After event, biglang wala na yung routine. Kasi nagbabago yung Sana araw energy. natin tuwing event. So parang, yun yung pinakamahirap ibalik after event. So, yun yung... Si Jazz. May gusto bang routine si Jazz? Ang gusto ko na is magka-work. Gusto ko na magka-work Ah. para magka-routine na ako. Para magka-routine ka na ulit. Yun, na-miss ko ang routine. Kami na nga lang magbibigay. Pero Bigyan ka namin gusto ko yung daily may schedule. bayad. Hindi mo kasi Gusto ko na bayad. din, Jenna. Gusto nga niya ng bayad. Hindi, routine lang naman ibibigay ko, hindi naman yung bayad. Gusto niya nga yung routine na may bayad. So, ikaw ba, Mar? May gusto ka bang i-apply na routine sa iyong work or life? Yes, meron. Parang i-improve yung pre-sleep routine. Kasi yun nga, parang okay naman na ako sa after waking hours. Parang okay naman na yung routine ko. So yun, yung before sleeping, I think, yun yung gusto kong i-improve. And also, yung yun nga, parang naka-theme naman yung ko. Like, regardless of time kasi, di ba, dapat magawa ko to, ganun. So, I think okay din na, gusto ko ring matry na magkaroon na siya ng structure. Kasi parang yung comfortable ako sa buhay na, yung walang structure. Pero sa tingin ko, magiging beneficial siya for me in the future. So, gusto ko na rin magkaroon siya ng structure na unti-unti, ganun. Na content creation sa ganitong araw, merch prod, ganito, ganyan. Yeah, parang may nakaset. Kasi noon, before, nung may YouTube era, ganyan. Oo, Nakaano rin sobra. siya. Parang mas structured yata yung buhay ko noon. Hindi ko alam kung ano nangyari. I think this is the Pandemic sign, yun Mar. This is the Oo, sign. na-rattle yung utak ko noon. Nag-shift I think- yung mundo nung lumipat ako ng I think, Manila. Mar, kasi nung nag-YouTube tayo, nasa bahay lang. Kasi nga, siya, lockdown. So, Kasi madali pandemic. tayong Oo. mag-set ng schedule per day, per week kasi wala tayong ibang activities na ginagawa. Na unlike ngayon, wala kang errands, 'di ba? Ngayon may errands ka. Tapos syempre ngayon, oo, lagi ka nang nasa labas, which is hindi natin 'yun ginagawa nung pandemic. Kaya sobrang gets. Nagawa Yun ni din yung Nag-thumbs up siya sa gilid. like Ba't ako wala? Nag-pop up ng thumbs kaya, up sa video. yun. Yun din yung, di ba kaya natigil tayo nun sa pag-upload? Kasi dati rin ako, like may araw, Saturday talaga is editing day ko. Ngayon, ang Saturday is events, di ba? So, nabago talaga yung routine natin nung bumalik na yung outside world. Yes. Nung Outside na-evict world. na sa Big Brother house. Oh. Na-evict tayo ni Kuya. Buti na lang na-evict. Yun ang pinakamagandang eviction sa lahat ng eviction. Na-evict sa labas ng pandemic. Yes. Si Patty ba? Alam ko si Patty marami tong whip na maraming plano. Girl, yun sa tanong nga, parang kanina pa akong nagsa-spiral. Paano sumasagot kayo? Ano ba yung gusto Dami mong niya gusto establish i-try. na rin? Ang dami niya Kasi- gusto. Oo, totoo.
Yung pag-iisip ko kanina, napunta na ako sa root cause. So, alam ba, parang Oh my God. ang tanong lang naman, ano bang gusto mong ma-achieve na routine? Pero, I guess, ang gusto ko lang ma-achieve na routine is gusto ko yung flexible enough pero may structure. Gusto ko kasi magka-structure kasi gusto ko ng bawas isipin. Yun kasi yung yun yung parang main motivation ko Makes sense. to build habits, to build routine na wino-work on ko ngayon. Kasi ang problem ko din, lahat ng kailangan kong gawin, decision siya for me. Parang ganun. So alam mo yun, yung brain power ko, na supposedly magagamit ko siya to concentrate on something I should be working on. Napupunta siya sa mga hindi naman masyadong importante. Parang doon napupunta yung decision-making powers ng utak ko. So, tinatry ko ngayon na mag-build ng habit. Na parang, alam mo yung pagising mo, automatic na ito yung gagawin mo, ito yung gagawin mo, ganyan, dire-diretso ka na. Kasi, ang nangyayari, pagising ko, magde-decide ako, shit, ano ba yung gagawin ko today? Alin ba yung ko? So, parang doon na napupunta yung powers ng utak ko sa pagde-decide kung alin ba doon, alin ba dito, alin ba yung So, doon na pupunta yung paralysis na like, decision-making paralysis, tas hanggang wala ka nang magawa. I guess gusto kong mag-build ng better habits. Gusto kong matuloy na makapag-build ng better habits na not necessarily time constraint na at this time, parang klase nung high school and college, gantong oras, dapat math. Hindi ganon, pero more on triggered by actions na pagising ko, ito na dire-diretso yung lalakadin ko sa bahay, ganun, kasi automatic na siya. And gusto kong matry work sa akin yung seasons, na yung concept ng seasons when it comes to routine. Kasi nga, di ba yung current reality natin ay pag may event, parang nakakasira siya kasi in a sense, fixed siya dyan. Pero in a sense din, hindi siya fixed. Kasi iba-iba yung per week. Parang ganun. With yung concept ng seasons, parang it doesn't matter kung kailan ka may event or kailan ka wala. If consistent yung parang cycle ng planting, growing, harvesting, blah, blah. Ayun. Wow, may naisagot ako. Parang galing dun sa spiral dun. Yes. Sa Nagawati eh. At least may alam mo na kung ano yung gusto mo. Nakapili ka na doon sa mga mo, sa pinag-spiralan mo. True. So, ayun guys, yun na yung nasilip ng ating mga sana hindi sila kakuliti. Nalaman nila po Nasilip yung na ang ating a day in a life. So, hindi po kami puro work, di na po kami nag-hustle hard. Nagba-break na din po kami katulad ni Curve. Yes. Uy, pero Thank you. pero grabe, di ko alam kung napansin niyo rin, pero compared to last year and previous years, ang laki rin naman ng growth natin sa sa pagkakaroon ng structure kahit papano sa ginagawa natin, na hindi lang, kasi dati parang panay tayo, yun nga, work. Tapos ngayon nakikita na na natin na, ay, kailangan pala magpahinga, ganun. So, yung routine natin dati, puro work. Tapos ngayon, nai-insert na tayo ng iba-ibang aspects ng life and different kinds of growth for ourselves, na hindi lang siya pala hustle, ganyan. So, natuto na tayo magkaroon ng break, to reflect din. So, ayun. So, wala lang. Parang na-realize ko na siya. Ang laki na nga rin pala ng improvement nung ating work structure, kung paano tayo nag-handle ng ating mga routines and responsibilities as a small artist and small business. Yun, kaya, yehey, marunong na po tayo magpahinga. Congrats. Yeah, from 24/7 to 7 to 8 hours na lang. 23/7. From 24/7 Bawasan ng 1 hour. to 23/7. 7. So, 23 At least hours may yung break. 1 hour break. Gradual. Si Curve yung 23 hours yung break. Yes. Charot. Sa ating mga listeners naman, kung meron kayong mga routines or ano ba mga routines nyo, kung meron kayong mga info naman dyan para makahelp sa amin. Actually, share Or nyo may naman. gusto kayong i-share, yes, mga books ba yan about routines and habits, comment down below. Yeah. Yes. Tsaka kung may Subscribe! Baka meron din silang gustong ma-achieve na routine or gustong i-try na Anong gusto nyo i-apply na routines?
Or kung gusto nyo yung mga ano namin, like yung Pomodoro, pwede nyo ring itry. Tapos let us know kung nag-work sa inyo kasi itatry ko din yun, yung 90-15. So, ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa aming podcast episode. What if pasilip? Sana may mga natutunan kayo sa aming. Sana may nasilip. Sana hindi po kayo nagkakuliti sa mga nasilip kay Curve. Any last messages, advice, ganyan? I know si Mar meron. May gulay. Advice? Oh, on Oo, the like spot. take away for this episode. Parang if you feel stuck right now sa routine mo, tulad namin, nangyayari din siya, may chance pa na ma-improve siya. Kasi nga, di ba, habits can be built. Yung mga behavior natin, pwede pa siyang ma-unlearn. Tapos, pwede pa tayong mag-learn ng new behavior. So, pwede nating, yung first step is tanggalin yung mindset na ganito na ako forever. Yeah. Yun yung isa sa mga first steps na makaka-break sa ano natin, mga stuck era, ganyan. From stuck era. to slay, diba? Ay, ako may Yes. takeaway ako. I think when it comes sa routine and building habits, building schedule, I think important na, sige, mag-try ka ng suggestion ng iba, mag-try ka ng whatever, pero Yeah. I think important pa din na i-honor mo kung alin talaga yung nag-work sa'yo without shame. Like, di ba, if ako, morning routine, pero if nag-work kay Mar at kay Curve na hapon sila mag-start and ganun, as long as, I guess, productive kayo in your terms, as long as, alam mo yun, as long as success siya in your, by your standards, okay lang yan. Ina-accept lang natin na comparison ay yung, itry, I guess, yung iba. Like, comparison in terms of pagiging open-minded na, ganito yung kanila, tapos ganito naman yung akin. Pero not in a sense na may kahalong shame Yes. na iba yung ginagawa. Yeah. Ganda mo. Yes. Okay. Nice. And I think, Ayun guys. Yes. Thank you guys for listening to our What If Passive podcast. Ayun lang po. Thank you so Okay, much. thank Abangan ng you. next episode. Yay! Yay! Bye-bye! Bye! The Whips of Us is a podcast about living the creative life, hosted by artists Jasmine of Heart Jasm and My Blue Min Min, JP of JP Illustrates, Jenna of Heart Chic Studios, Curve of Curve Studio, Mar of The Art of Mar, and Patty of After Thursdays. Listen to new episodes every Saturday, 8 p.m. on Spotify and YouTube. make sure to follow and connect with us at The Whips of Us on Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, and Threads for announcements, behind the scenes, and more in-progress content. Thank you so much for listening!